is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Let's sing. Oh, come to the altar. Our Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Let's sing. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Thank you, Jesus, for the forgiveness. Yes, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po muli sa ating prayer work service. Alam niyo po kung aalalahanin po natin, meron po tayong 7 declarations, no, dito sa
taong 2023. At ang isa po dito sa ating mga declarations na ito ay Year of Mature Sons. God tells His children it is time to grow up, which means we are expected to reflect the nature of Jesus Christ. We are not called to remain the same people we once were. Nais po kasi ng Diyos na patuloy po tayong mabago hanggang si Kristo po ay lubos na makita sa ating mga buhay. Kaya nga po ngayong buwan ng September, di po ba, ang theme po natin is Pursuit of Holiness. Bilang mga Kristiyano po, kailangan po nating hangarin na lumakad po sa kabanalan katulad po ng ipinakita ng ating Panginoong Hesus. And that is actually the big idea dito po sa ating prayer works service, no? So I encourage everyone to please attend our prayer works every Saturday. Makinig po tayo ng gusto dahil tuturuan po tayo ng salita ng Diyos ng mga practical ways on how to be holy. Mga kaparaanan po upang tayo po ay maging banal. Last week po, itinuro po ni Brother Jaser Kimora ay honor God. At ngayon naman pong umagang ito, there is another practical way na nais pong ituro ang salita ng Diyos sa atin on how to be holy, and that is to show love. Ipakita ang pag-ibig. Basahin po natin ang ating text, no, ngayong umagang ito sa Colossians chapter 3, verses 12 and 13. Sabi po doon sa New International Version, "Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you." Sa Tagalog po, sabi doon, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal, pinili niya para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoong Hesus. Napakaganda po ng salita ng ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Hesus, purihin ang pangalan ninyo. Maraming pong salamat dahil muli po sa oras na ito, meron na naman po kayong ituturo sa amin. Napakayaman ng iyong salita, kumpleto ang iyong salita. Kaya nga po sa umagang ito, Lord, binubukas muli po namin ang aming mga puso sa iyo. Nais po namin talagang lumakad ng may kabanalan at alam namin, Panginoon, ang salita po ninyo ang makapagtuturo nito sa amin. Lord, inaanyayahan ko ang iyong banal na Espiritu, mangusap po kayo sa bawat isang naririto na nakikinig, nanonood, at patuloy mo po kaming baguhin. Help us, Lord God, to show the love of Christ in our lives. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ayan. So, alam niyo po ba na ang Book of Colossians ay isa po sa mga tinatawag po na prison epistles? At ito po ay isinulat ni Apostle Paul, no? At ito pong mga panahon na ito, kaya po siya tinawag na prison epistle dahil po ang writer na si Apostle Paul ay nakakulong po during that time. At ito po ay isinulat niya para sa mga Kristiyano po sa Colossae. Ang layunin po ni Paul ay ipaunawa sa kanila na bilang mga nakipag-isa na po kay Kristo, sila po ay mga bago ng nilalang. At tulad po ng parang ng isang damit na kailangan ding palitan, no? Dahil po ginamit po ni Apostle Paul yung mga salitang take off and put on, no? Tayo daw po ay, sabi nga na sa pakikipag-isa kay Kristo, kailangan daw pong hubarin o alisin na ang mga luma at mali na pamumuhay. At isuot naman daw, no, at ipalit yung bagong pagkatao, no, at para makalakad po sa isang banal na pamumuhay. At ngayon po sa panahong ito, tayo po na yung mga Kristiyanong kinakausap ng Diyos, no? At hinihikayat po tayo na lakaran po natin ang isang buhay na banal. At alam niyo po ba, ito ay hindi isang option.
Hindi yan po isang choice, no? Because that is what is expected of us. Kaya nga po sinabi po ng Diyos sa 1 Peter, no, chapter 1 verse 16, "Be holy for I am holy." Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ito po ay isang utos mula sa ating Panginoon. Hindi po siya isang pakiusap o isang option na ibinibigay sa atin. It is a command. We all know na hindi po madali ang maging banal o mamuhay ng isang banal. Hindi po madali ang magpakita ng pag-ibig, especially during difficult circumstances and to difficult people. Pero ngayong umaga pong ito, hayaan po natin na tayo po ay patuloy na ma-empower ng banal na espiritu on this aspect as we listen to God's Word. Nung pinag-aaralan ko po ito, nakita ko po na napakagandang hatiin po ito into two major truths. For us to understand, no, kung paano ba natin maipapakita ang pag-ibig upang tayo po ay makapamuhay ng banal. Una po, our identity, no? We are chosen by God. Yan po yung ating pagkakakilanlan. Tayo po ay hinirang ng Diyos. Sabi po sa verse 12, "Therefore as God's chosen people, holy and dearly loved." So, let us be empowered with that truth na tayo po ay Kristiyano ngayon, tayo po ay anak ng Diyos, at tayo po ay nasa pamilya ng Diyos dahil tayo po ay hinirang ng Diyos. We are chosen by God out of His sovereignty. Ibig sabihin, niloob po ng Diyos na tayo po ay maging Kristiyano, and with the free will that He gave us. Tumugon tayo sa pag-ibig na inalok niya sa atin through an act of repentance at pagsuko ng buhay sa Kanya. And in our text, being chosen by God shows two things. You are holy and dearly loved. We are holy and dearly loved. At natutunan po natin yan ng mga nakaraang services, yung anong ibig sabihin po ng holy. Sa Tagalog po, ito ay banal, hindi po ba? Sabi po doon, holy is being set apart for God. Inihiwalay po tayo para sa Diyos mula sa mundo at para magawa ang layunin ng Diyos. At yan ay ang maparangalan at maluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. That is why we are to be different from others. Lalo na po dun sa mga wala pa sa ating Panginoon at wala pang relasyon sa Diyos. Having this truth in our hearts, makakatulong po ito para i-align po natin yung ating desisyon, yung klase ng ating pamumuhay, yung uri ng ating pakikitungo o relasyon na meron tayo sa kung ano yung identity natin o yung pagkakakilanlan po natin bilang mga Kristiyano. And that is, we are chosen. We are holy. Yan. So, other than being holy, pangalawa, we are dearly loved. Minamahal. Sino po ang nagmamahal sa atin? Minamahal po tayo ng Diyos. Sabi po dun sa Romans chapter 5 verse 8, "But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us." Namatay po si Kristo para sa atin habang tayo ay makasalanan pa. Ang hirap pong unawain, hindi po ba? Pero yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Minahal po tayo ng Diyos kahit tayo po ay hindi karapat-dapat. So for our first point, ipinakita po sa atin ang ating identity or ang ating pagkakakilanlan. We are chosen by God. We are holy and dearly loved by God kahit tayo po ay hindi karapat-dapat. At ang pagsasapuso ng katotohanan na yan ay makakatulong po upang ipakita din natin ang pag-ibig sa iba na tingin po natin ay hindi rin naman karapat-dapat. At ang gawaing yan po ay isang kabanalan. Now,
the second truth. Our response. Love like Christ. Kanina po, our identity, we are chosen. Pangalawa, our response, love like Christ. Ang ating tugon po, magmahal ng katulad ni Kristo. No? Dito po may 5 qualities na binanggit po. Sabi po doon, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. At sabi rin po doon sa verse 13, bear with one another and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. So, yung 5 qualities po na ito, no, na binanggit po sa verse 12, they are all fundamentally relational. Ibig sabihin, ito po ay kailangan natin sa ating mga relasyon. Bilang tao, yes, iba-iba po talaga tayo. Pero bilang mga Kristiyano, we need to consider these qualities as universal characteristics na dapat pong makita sa atin. Bakit? For these are all exemplified by our Lord Jesus Christ. Ang lahat po ng ito ay isinapamuhay po ng ating Panginoong Hesus. And even until now, ipinadama po at ipinadadama at ginagawa po pa rin po ito ng Panginoong Hesus sa atin. Maaaring directly o sa pamamagitan po ng ibang mga tao sa paligid natin. Tama po ba? Kaya ano po ang kailangan nating gawin? Una po, we are to reflect the qualities of Christ. Isa-isahin po natin to. Una po, yung compassion. Sa Tagalog po, habag. Sabi po dun, di ba, clothe yourselves with compassion. Ano pong ibig sabihin ito? Itong compassion ay lubos na awa o pakikiramay na nararamdaman natin ng kusa mula sa ating kalooban. At marami pong pagkakataon na nakita po ito sa ating Panginoon. Nung nakita po itong kahabagan nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag po ang ating Panginoon. Sa mga may sakit, di ba po, may pilay, bulag, pipi, napakarami, nahabag po ang ating Panginoon sa kanila. Sa mga nagugutom, kaya nga po nagpakain siya ng 4,000, 5,000 mga tao dahil nakita ng Panginoon na sila'y nagugutom at siya ay nahabag. Sa mga nasasaktan, kaya nga po may parable of the Good Samaritan. At higit sa lahat, sa mga makasalanan. Isa pong kwento ay yung kay Magdalene at yung pinakamatindi po. Tayo po bilang makasalanan ay namatay po ang ating Panginoong Hesus sa atin dahil siya po ay nahahabag sa atin. Paano ba natin malalaman kung meron nga tayo nitong compassion at paano ba natin ito maia-apply? Suggestion ko po, sa pagiging sensitive sa pangangailangan ng mga tao sa paligid natin. Kung minsan po kasi o sa kadalasan, hindi po tayo nagiging aware sa pangangailangan ng iba. Maaari dahil masyado na po tayo nakafocus sa ating mga sariling pangangailangan. O kaya sometimes we feel awkward pag nakakaramdam po tayo ng compassion. At ang tendency po natin, we shut it down. Pero ang buhay po na banal ay pagpapakita po ng kahabagan ng katulad ni Kristo. Kaya maganda pong i-observe natin ang ating sarili sa araw-araw and remind ourselves na tayo po mismo ay recipient po ng habag o compassion ng Diyos. Pangalawa po, kindness, kabaitan. Sabi po doon, clothe yourselves with compassion, kindness, kabaitan o kabutihan o graciousness. Sabi po sa Romans chapter 2 verse 4, God's kindness is intended to lead you to repentance. Ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan. Alam po ng Diyos na kailangan natin ng kaligtasan. Kaya siya ay naging mabait sa atin. Kabaitan ang pagbibigay ng pangangailangan ng iba. At ang kaligtasan po ay isang pangangailangan, isang ultimate need ng tao.
Maaari din naman sa ibang mga tao sa ating paligid, hindi naman palaging material ang bagay na pangangailangan nila. O natin, hindi rin palaging malaki. Pwedeng simpleng tapik, panalangin, pangunawa, at pwede rin pagpapatawad. Pero of course, welcome din naman yung pinansyal at material kung talagang ito ang kanilang pangangailangan. Hindi ba't nakaranas din naman tayo ng kabaitan mula sa ibang tao? Kaya maganda pong iparanas din natin ito sa iba. Especially dun sa mga taong kasama natin sa bahay o ang ating mga kapamilya, yung ating mga anak, yung ating asawa, kung minsan hindi natin sila maintindihan, minsan napupuno tayo ng inis dahil sa kanilang maaring kakulitan o yung mga differences natin, 'di ba? Yung ating mga katrabaho, mga kaeskwela, sa mga nag-aaral, sa ating mga kapitbahay. Lalo na nga po doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Bakit? Who knows? Baka dahil po sa ating kabaitan, itong mga taong ito ay mabago at makakilala rin sa ating Diyos. Pangatlo po, humility, kapakumbabaan. Sabi po doon, clothe yourselves with compassion, kindness, humility. Ano po ang humility? Lowliness of mind. Ito po ay kabaligtaran ng pride o pagmamataas. Because prideful person exalts himself, but truly humble person exalts God. At si Jesus po ang ultimate example ng kapakumbabaan. Sa Philippians chapter 2, nabasa po natin many times, that Jesus emptied himself. Iniwan niya ang langit bilang isang Diyos para maging isang tao at mamatay para sa atin. How willing are we to empty ourselves upang maging fully dependent sa ating Panginoon at ibigay sa Kanya ang buong-buo nating pagtitiwala? Hindi tayo perfect. We all know that. Lahat po tayo may kahinaan. Pero willing po ba tayo na isuko sa Diyos ang kakulangan natin upang ito ay Kanyang punuan? Dahil meron din po kasing tinatawag na false humility. Kung may true humility, meron pong false humility. Ito po yung tao na hindi makapagpagamit sa Panginoon dahil iniisip niya ang kanyang kahinaan o ang kanyang kakulangan. Dahil he is more or she is more focused on himself or herself, and more concerned about what others will tell him or will tell her. Remember, God opposes the proud and gives grace to the humble. Kung ang tingin po natin sa ating sarili, tayo'y kulang sa kakayahan, kulang sa katalinuhan, kulang sa pag-ibig, name it, kung saan ka kulang. Isuko po natin yan sa Panginoon at hayaan po natin na tayo ay punuan ng Diyos. Pang-apat po, gentleness, kahinuhunan. Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness. Sa Biblia po, ang meaning ng gentleness or meekness sa ibang pangalan is strength or power under control. Katulad po ng isang kabayo. Hindi po ba't ang kabayo ay nagsisimbolize din ng power, malakas po siya. Pero, makikita natin yung gentleness niya, sumusunod po siya. Para din po isang doktor. Alam natin ng isang doktor, especially halimbawa merong kailangan siyang pagdugtungin ng buto, meron siyang power, meron siyang lakas, pero hindi niya gagamitin yung buo niyang lakas, kundi yung enough strength lang, or else kasi pwedeng hindi maging successful yung kanyang procedure na ginagawa doon sa pagdudugtong ng buto. Yung tamang lakas lamang. So, makikita natin, ganun din po ang isang gentle person. Hindi siya nag-uubos ng lakas o emosyon, itong taong mahinahon na ito sa mga bagay na mabababaw, mabababaw na pangyayari, mabababaw na sitwasyon, o mabababaw na problema na bunga lamang naman ng mga differences in opinions, views, o kaya ng mga kaparaanan. Dahil ang taong mahinahon, ang ibig sabihin po niyan, siya po ay
hindi po siya dahil siya ay duwag o mahina. Sadyang alam niya lang kung kailan kailangan gamitin ang kanyang lakas o tapang. At inilalabas niya po ito sa tamang paraan lamang. Halimbawa po, in dealing with sin, no? Ang taong may kahinahunan, no, siya po ay nagtutuwid ng may pagmamahal. Hindi po lahat ng mga nauunawaan niya na may mga differences ang mga tao. Pero pag kinakailangan niyang mag-correct dahil ang tao ay nasa kasalanan, he will lovingly correct that person. Ganyan po ang taong may kahinahunan. No? So, panglima po, patience, pagtitiis. Sabi po doon, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness. At yung panghuli po ay patience. Ito po ay tinatawag ding long-suffering or slow to anger or to have self-restraint. And what is the picture of a patient person o yung taong may pagtitiis? A patient person has an understanding that people make mistakes and they give time, no? Or a patient person ito gives time, no, to that person, no, to learn from it so that they might change and grow. Itong mga taong sabing may pagtitiis, no, alam niya, no, meron siyang kaunawaan na ang mga tao ay nagkakamali at binibigyan niya ito ng pagkakataon, no, upang sabi nga magkamali at matuto at lumago. Yan. So God is patient with us. Kahit po ang ating Diyos, alam natin, He has been patient with us. Kung hindi po kasi nagtiis ang ating Diyos, no, sa atin, sa mga nagagawa nating mga kasalanan sa araw-araw, nasaan po kaya tayo ngayon? No? So, yan po under a response, no? To love like Christ is to reflect the qualities of Christ. So, 5 po yan. And the second is, we need to forgive like Christ. Okay? Una po, reflect the qualities of Christ. Pangalawa, forgive like Christ. Sabi po dun sa verse 13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. So, bearing with one another means to endure, to be patient. Yan, patient ulit, ano? So, if God wants us to endure in difficult situations, di po ba, gusto ng Panginoon, magtiis tayo sa mga mahihirap nating sitwasyon. God also wants us to endure difficult people. No? So, ito po yung mga taong sinasabi natin, itong difficult people, sila po yung ang definition po natin sa kanila, yung ang hirap intindihin, makulit, hindi magandang ugali, yung mga taong laging nakakontra sa atin, yung mga taong nakakasakit ng ating damdamin, yung mga taong nakakaabala po sa atin, yung mga taong feeling natin walang respeto sa atin at nagbabaliwala sa atin. Pero kung iisipin, hindi ba ganito ang ginawa natin o yung ginagawa natin sa ating Diyos? Hindi yan minsan, madalas. Nagagawa po natin yan sa ating Panginoon. So now God is reminding us, let us bear with one another and forgive as the Lord forgave us. Ilang beses? Sabi po ng Bible, 70 times 7. Ibig sabihin po, unlimited, lubos-lubos. Kung paanong ayaw po nating huminto ang Diyos sa pagpapatawad sa atin tuwing tayo humingi ng tawad, no? Ganun din po dapat ang pagpapatawad na ibibigay natin sa mga taong itinuturing nating mga difficult people o mahirap mahalin. So love like Christ. Walk in holiness by showing the God kind of love to others. Sa ating pong pagtatapos, God wants to reflect His holiness through us by showing love. Sabi po sa 1 John 4:8, sinabi po doon, God is love. No? Ang Diyos po ay pag-ibig. Kaya dapat po ang pag-ibig ang ating pundasyon sa lahat po ng ating ginagawa. Dahil yan po yung sinabi rin sa 1 Corinthians chapter 13. No? Kung wala po ang pag-ibig sa atin, baliwala, walang kabuluhan.
ang lahat ng ating ginagawa, not even this life that we have, it will become useless kung wala po ang pag-ibig ng Diyos. We can never walk in holiness without the love of God in us. Kaya po, no, kung dumadating po tayo dun sa point na nahihirapan po tayong ipakita ang pag-ibig na yan na galing sa Diyos, balikan po natin itong natutunan po natin ngayong umaga. Una, we have to know our identity. No? We are chosen by God, holy and dearly loved. And yung second po is make our response to love like Christ by reflecting the qualities of Christ and by forgiving like Christ. Magmahal po tayo at magpatawad kung paano tayo minahal at pinatawad ng ating Diyos. Amen po. Tapos na po tayo sa ating teaching ngayong umagang ito. At ngayon naman po ay dadako tayo sa panalangin. Una po, panalangin po ng pagpapasalamat. Prayer of thanksgiving. No, magpasalamat po tayo dahil pinili at hinirang po tayo ng Diyos. We are holy. No, we are set apart for God from the world. Sabi nga, unto the Lord, no, to do His will and purpose. At we are dearly loved. Mahal po tayo ng Diyos kahit hindi po tayo karapat-dapat. Pagpasalamat po natin yan sa ating Diyos. At ipagpasalamat din natin dahil nararanasan po natin ang pag-ibig ng Diyos sa araw-araw. Yan po yung ating pagpasalamat ngayong umaga. Hallelujah. Aming Diyos, Ikaw ang Diyos ng pag-ibig at lubos nga po kami nagpapasalamat sa iyo ngayong umagang ito dahil pinaalala mo sa amin at patuloy na pinapaunawa po sa amin, O Diyos, na kami po ay iyong pinili. Kami po ay banal. We are set apart para gawin ang iyong kalooban. Salamat dahil kami po ay minamahal po dito. Na kahit na nga po kami ay makasalanan pa, O Diyos, inibig mo kami. Maraming pong salamat, O Diyos. Hayaan po na talagang sa bawat araw mabuhay kami ng may pagpapasalamat sa tuwing aalalahanin po namin na kami po ay pinupuno po ninyo ng pag-ibig sa araw-araw. Panginoon, salamat po, O Diyos, hayaan mong lakaran namin ito at ibahagi pang patuloy sa iba. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Ngayon naman po ay hihiling tayo sa Panginoon. Let us ask the Lord to deepen our love encounter with God every day. Kailangan po natin talagang maranasan yung pag-ibig ng Diyos. Kung minsan kasi nakakalimutan po natin, no? At nakatuon lamang tayo sa ating mga sarili, sa ating mga kahinaan. So, let us ask the Lord na talagang i-desire natin yung isang malalim na love encounter po sa Panginoon. And also, hilingin din natin sa Panginoon na lumago po tayo, no, sa 5 qualities na pag-usapan natin kanina, yung compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. And also, ipanalangin din natin talaga ang pag-ibig ng Diyos ay maghari sa loob ng tahanan dahil napakalungkot kung most of your life, di ba, nasa loob ka ng tahanan, and kung hindi maayos, no, ang pamilya at walang pag-ibig na nag-ahari, ito po ay napakalungkot. So, let us pray that the love of God will abound in every family, sa bawat mag-asawa, sa mga anak, no, at iba pa natin kasama sa loob ng tahanan. And also, let us ask the Lord for our church, no, specifically sa RCMI, to imitate Christ, no, in living a life of holiness by showing the agape kind of love. Ganun din po, to have compassion for people, no? Tayo po, yan po yung ating mission statement, hindi po ba, no? Passion for God, compassion for people. Kaya nga po, hilingin natin na talagang mas maging, magkaroon tayo ng habag, no? Maging sensitive po tayo sa need ng mga tao, especially yung need for salvation. We will go out of our comfort zone, no? At talagang mananalangin talaga at aabot po ng kaluluwa para sa Panginoon. So, yan po yung ating ipapanalangin para sa pangalawa po nating prayer item. Let us pray.
Panginoon, maraming pong salamat, O Diyos, dahil yun nga po kami patuloy po ninyong pinupuno ng pag-ibig ninyo, O Diyos. At alam namin, O Lord God, na may mga pagkakataon nalilimutan po namin yan. Kaya nga po, right now, Lord God, I pray for each one of us, Lord God, yung mga taong nakikinig ngayon at kasama ko nananalangin, Lord. Tulungan mo kami to really have a deep love encounter with you every day. Lord, whenever we decide, Lord God, to sit down, read your word and pray, Lord God, paalala mo po sa amin, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Whenever, Lord God, we feel, Lord, na parang mabigat yung aming pakiramdam, nagkakaroon kami ng mga hindi maintindiang sitwasyon sa buhay, remind us of your love. Kung may mga pagkakataon na may mga tao kaming nai-encounter na hindi rin namin maunawaan ang kanilang pagtrato sa amin, Lord, remind us of your love. At hayaan niyo po, Panginoon, na talagang itong pag-ibig na ito na tinanggap namin mula sa iyo, O Diyos, ay talaga mas lalo pa maging malalim upang, Lord, maibigay po namin ito sa iba, sa mga tao lalo na nangangailangan ng pangunawa po namin, ng kahabagan namin, ng kabaitan, ng kapakumbabaan, ng kahinahunan, ng pagtitiis. Talagang, Lord, maibigay po namin ito sa kanila sa tulong ng iyong banal na Espiritu. At tulungan niyo din po, Panginoon, kami na talagang i-desire na sa bawat tahanan ay paghaharian po ng pag-ibig. Huwag po namin hayaan na maging passive po kami, na kung may mga pagkakataon po na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, nandoon yung paghahari ng pride, Lord. Turuan mo po kami, Panginoon, kami mga magulang, na talagang magpakumbaba. Makita ito na aming mga anak, Lord, na talagang nandoon, O Diyos, itong yung mga Christ-like qualities na napag-aralan po namin. Lord, patawarin niyo rin po kami dahil may mga pagkakataon na naging matigas yung aming mga puso. Hindi kami nagpapakumbaba sa iyo, hindi po namin hinihiling sa maraming pagkakataon na magpatawad para sa iba. Lord, nagiging passive kami. So right now, Lord God, I pray, Lord God, sa bawat isa po sa amin na naririto, Lord God, kung meron mga unforgiveness sa heart namin, Panginoon, teach us, Lord God, to forgive. Kung paano niyo po kami pinatawad, Lord, ay tulungan mo kami na ma-release din namin ang forgiveness na yan sa mga tao na nakakasakit sa amin, especially, Lord, yung mga kasama po namin sa buhay, sa aming mga tahanan. God, salamat po, Panginoon, at ganoon din po sa aming church, sa Radiance of Christ. Help us, Lord God, to imitate you, Lord God, in living a life of holiness sa pamamagitan ng pagpapakita ng agape, yung pag-ibig na katulad ng sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, to really be sensitive, Lord God, sa mga pangangailangan ng ibang mga tao, sa anumang uri ng pangangailangan, Panginoon, ito man ay maging material, ito man ay sa emosyonal, Panginoon, na aspeto. Turuan mo kami na talagang maging sensitive, Lord, at higit sa lahat, Panginoon, sa spiritual needs ng mga taong nasa aming paligid. Lord, turuan mo kami to really go out of our comfort zone at alalahanin, ipanalangin yung mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, yung mga taong Lord God, na nasa loob ng aming tahanan, yung aming mga kapitbahay, kaeskwela, katrabaho. Lord God, hayaan mong gamitin mo kami to really reach out for these people at mailapit namin po sila sa iyo, Panginoon. At talagang magabayan din sa paglago, Panginoon, sa pananampalataya. Lord, maraming pong salamat, Panginoon o Diyos. Salamat, Ikaw ang Diyos ng pag-ibig at patuloy po namin ninanais na lakaran namin ang kabanalan sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-ibig na yan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. At sa huli pong ating prayer item, ipapanalangin din naman po natin yung ating mga RCMI pastors at ating mga leaders. No? Ngayon po ay nasa mission po ang ating pastor na si Pastor Reggie sa Canada po to meet his LPATH members there. Ipanalangin po natin, no, yung kalakasan po sa kanya, good health and protection at wisdom. Ganun din po sa lahat po ng ating mga associate pastors, no, at yung ating po ibang mga leaders. So, let us pray for them na talagang patuloy din po silang gabayan ng Panginoon as they
fulfill their calling in leading people to Christ and in discipling us. So, tayo po ay manalangin. Lord, bilang huling aming panalangin, tinataas ko po sa iyo ang aming mga pastors, specifically, Lord God, ang aming pastor na si Pastor Reggie na ngayon po ay nasa Canada to strengthen, to empower, Lord God, yung mga LPAT members na po doon, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po ninyong pag-iingat kay Pastor Reggie, patuloy na pagpapalakas, at Lord, ganun din pangangalaga po sa kanyang kalusugan. Lord, anuman din po, O Diyos, ang ibinigay mo po sa kanya, Panginoon. Lord, hayaan mo na talagang maibahagi niya po ito. Panginoon, yung mga salitang ibinigay mo sa kanya, maibahagi ito doon sa mga taong miministera niya doon, Panginoon. At talagang magdala ito, Panginoon, ng panglago sa mga LPAT members po ni Pastor Reggie. Lord, I pray also for wisdom for him, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa niya po doon, O Diyos. Ganun din po sa lahat ng aming mga pastors, Lord God, na naiwan po dito. Lord God, specifically, Panginoon, si Pastor Leo na siyang mag-take over in the near future, Panginoon, as our lead pastor, Panginoon, and the rest of our associate pastors, Panginoon, satellite pastors, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy din po ninyong paggabay po sa kanila. Samahan mo po sila, Panginoon, as they, Lord, fulfill, Lord God, yung panawagan niyo po sa kanilang mga buhay bilang aming mga pastor. Dalangin ko po, O Diyos, Lord God, na pag-ibayuhin pa po, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, ang passionate na paglilingkod sa iyo, Panginoon, in reaching out for more people and discipling, Lord God, the people, Lord God, towards Christ-likeness. God, marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Ikaw din ang mag-supply ng lahat ng anumang uri ng pangangailangan na aming mga pastor. Dalangin ko rin po, Panginoon, ng patuloy na kagalakan ang siyang maghari po sa kanilang mga puso, Panginoon, as they fulfill their calling. God, maraming pong salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Thank you, Jesus, O God. Hallelujah. Lord, at sa aming pagtatapos, Panginoon, O Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa pagsama po ninyo sa amin sa umagang ito. Salamat, Banal na Espiritu, Panginoon, at hayaan niyo po na talagang, Lord, ang mga salitang napakinggan po namin, Lord God, hindi lamang po talaga narinig, kundi talagang may apply po namin muli sa aming mga buhay. Lord, turuan mo kami na talagang lumago, Panginoon, sa pag-ibig na nagmumula sa iyo. Help us, Lord God, to really show this love, Lord God, that comes from you. At lakaran po namin ang kabanalan na ipinakita niyo po, Panginoon, sa amin. God, salamat po. May your blessing be upon us, so God, continuously. In Jesus' name. Amen. At magandang umaga po sa ating lahat. Tapos na po ang ating gawain ngayong prayer work service. Tomorrow po ay ini-encourage ko ang bawat isa na huwag kaligtaang dumalo, on-site, mas maganda po on-site, sa ating Sunday worship celebration. God bless us all po, at patuloy po mag-ingat ang bawat isa. Ipakita po natin ang pag-ibig ni Kristo. God bless.